Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, employment rate tumaas sa 96.8% ayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority. Kalidad at mataas sa pasahod sa mga empleyado, inaasahang mas magpapalakas sa labor sector ayon sa NEDA. Implementing rules and regulations ng Magna Carta for Seafarers, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Traslasyon ng Poong Jesus Nazareno, nagsimula na. Update kaugnay sa traslasyon, tutukan. Maraming mahalagang proyekto gaya ng tulay at flood control projects natapos ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang taon. At Department of Agriculture naniniwalang magiging maganda ang produksyon ng palay sa mga darating na araw matapos ang nagdaang bagyo at kalamidad. Narito na ang detalye ng mga balita. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Nobyembre ng nakaraang taon batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, habang bumaba rin ang underemployed. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. Mahigit 400,000 Pilipino ang naalis sa underemployment status batay sa November 2024 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Base sa resulta ng nasabing survey, 5.35 milyong Pilipino ang kabilang ngayon sa underemployment. Bumaba ito kumpara noong November 2023 na nakapagtala ng 5.79 milyong Pilipino. Mataas dito yung transportation and storage, may pagbawas tayo sa number of underemployed na mga 144,000 at ang malaki nag-contribute ay yung passenger land transport. So isa rin yun sa contributor sa increase sa employed persons. So of course this is related to activities during the holidays. Bumaba rin ng mahigit 170,000 ang bilang ng mga Pilipino sa mga unemployed o walang trabaho sa bansa. Batay sa survey, 1.66 million ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho. Mababa ito kumpara noong November 2023 na nakapagtala ng 1.83 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon sa PSA, mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura ang may pinakamalaking bilang na nawalan ng trabaho. Batay sa survey, higit 1.99 milyong magsasaka at mangingisda ang nawalan ng trabaho. Ayon kay MAPA, dahil ito sa mga nakaraang bagyo. Pero mas dumami naman aniya ang nagkaroon ng trabaho sa manufacturing at accommodation services at mga manggagawa na nasa classification na wage and salary workers. Mayroon tayong bawas, agricultural sector, sa yung fishing, dahil doon sa typhoon, pero may dagdag naman tayo on the manufacturing, accommodation services, kabilang na yung dagdag doon sa wage and salary workers. Kung pagbabasihan ang month-on-month data ng nasabing survey, tumaas ang bilang ng mga nagkaroon ng trabaho. Nasa 1.38 million ang bilang ng mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho noong November 2024. Sa kabuuan, nasa 49.54 million ang bilang ng mga Pilipino ang mga employed. Bahagyang tumaas ito noong October 2024 na nasa 48.16 million Filipino. Ayon sa PSA, mayroong 5 major na mga industries ang nakapagpataas ng bilang ng employment sa bansa nitong November 2024. Ito ang manufacturing, accommodation and food service activities, human health and social work activities, transportation and storage, at other service activities. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, alamin natin ang update sa Quiapo Church mula sa Balitang Pambansa ni Audrey Goriseta ng PTV Live.
Naomi, Viva Jesus Nazareno, patuloy nga ang pagdagsa ng ating mga kababayang deboto dito sa Quiapo Church, kung saan kaninang alas 12 na madaling araw nagsimula ang misa at tuloy-tuloy na ito kada oras. Sa punto pong ito, para pag-usapan ang seguridad na ipinatutupad ngayon dito sa paligid ng Quiapo Church, makakapanayan po natin si Manila Police District o MPD Director Colonel Arnold Tomas Ibay. Colonel, magandang araw po sa inyo. So magandang araw din sa lahat ng mga nakasubaybay sa inyong programa. Well, Director, upang masiguro po yung kaligtasan ng lahat ng mga magtutungo dito para sa tradisyong ito, ano po ang inyong ginawang preparasyon para dito? Noong isang taon pa tayo naghahanda rito at hindi lang naman kapulisan ang may effort dito, kundi tulong-tulong ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang kapulisan naman nagtalaga ng enough personnel together with the Armed Forces of the Philippines and other uniformed service. Umaabot po kami ng 14,500 just to ensure na magiging maayos itong traslasyon. Well, sir, sabi mo, kulang-kulang 14,000 PNP personnel. Meron din po bang mga nakasibilyan na PNP na sumasama sa dami ng mga tao upang masiguro na walang mananamantala? Yung 14,500 na yun ay hindi lang Philippine National Police, kundi kasama rin po yung Armed Forces, Philippine Coast Guard, yung pong Bureau of Fire Protection, BJMP. At yung tanong mo tungkol po dun sa hindi naka-uniforme, unang-una po, meron po tayo mga pulis na mga ihos na nakasampa rin po sa andas para magpataltili ng kaayusan na nakikiusap sa mga kapwa nila deboto na wag na itong sampahan at wag na rin salubungin para mas lalong maging maayos yung andar ng ating prosesyon. Well, Director, meron din po bang pinatutupad na signal interruption sa mga oras na ito? Yan po ay hiniling natin, request natin, and titingnan natin anytime today baka magkaroon, and we're just monitoring kung sakaling meron po ito. Kaya kung sakali man meron pa rin papunta rito, pinapaalalahanan namin na baka magkaroon ng signal interruption at hindi magamit ang ating mga cellphone, kaya atin pong i-safety ito. Paalala rin na huwag na sanang magdala ng malaking halaga ng pera o mga lahas dahil hindi naman natin kailangan ito. At huwag na pong magdala ng malalaking gamit o bag kasi dadaan po tayo sa X-ray machines dito na magpapabagal ng ating movement. Well, Director, maaga pa naman po, pero so far, may mga na-report na po bang mga untoward incidents? Hindi naman po mawawala yon. Wala lang akong exact data kung sa mga nasugatan o nagasgasan ng pa dahil mga deboto natin na sumasabay sa prosesyon ay nakayapak. Kaya patuloy tayo nakikiusap sa ating mga vendors na huwag dumikit sa mismong prosesyon. At sila na rin po ang maglinis kung may makita silang mga fishball sticks kasi ito ay makakasugat dahil nakayapak nga ang ating mga deboto. Well, Director, alam namin, abala kayo bilang panghuli na lamang po. Sir, ano po ang inyong payo sa ating mga kababayan na magtutungo pa lamang dito sa Quiapo Church? Yes, ang inyong kapulisan ay hindi lang nagbabantay at nagpapaalala rin na ang peace and order po ay responsibility ng lahat. Kaya mapagbatsak tayo kung sakaling meron tayong makitang kahinahinala, ay nakakalat naman ang ating mga kapulisan at pwede nilang lapitan upang aming maaksyonan. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at ang mga impormasyong ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Nakapanayam po natin si MPD Director Colonel Arnold Tomas Ibay. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Audrey Goriseta ng PTV. Samantala, 4:40 ng umaga, nag-umusad ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand patungong simbahan ng Quiapo. Una dito, nagkaroon muna ng misa sa Grandstand kung saan sumentro ang homily sa pag-asa at pagsunod kay Jesus. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Naomi, aabot sa 140,000 mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ang nakiisa sa Misa Mayor kaninang hating gabi dito sa Quirino Grandstand. Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang selebrasyon.
kasama ang kuraparoko at rektor ng Quiapo Church na si Balanga Bishop-elect Jun Sescon. Sumentro ang homilya ni Cardinal Advincula sa tema ng kapistahan na nakatuon sa pag-asa at pagsunod kay Jesus. Dito, sinabi ng Kardinal na nais ng Diyos na mabuhay tayo ng walang hanggan. Hinikayat ng Kardinal ang mga deboto na maging masunurin sa Poong Jesus Nazareno, gaya ng pagsunod nito sa kanyang ama. May mas magandang turo ang mahal na Senyor. Sa halip na habang may buhay, may pag-asa, ang turo niya sa atin ay habang may pag-asa, may buhay. Hanggat meron tayong pag-asa, meron tayong buhay. Hindi natin kayang mabuhay kung wala tayong pag-asa sa buhay. Dahil ang taong walang pag-asa sa buhay ay taong papatay-patay. Pagkatapos naman ng misa ay nagbahagi ang mga celebrity na sina Dimples Romana, Coco Martin at Macoy De Leon ng kanilang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Wala namang naitalang untoward incident sa Misa Mayor. 4:40 ng umaga nang umandar ang andas mula dito sa Quirino Grandstand. Pinaalala naman ng PNP sa mga deboto na huwag nang dumalo kung may iniinda silang sakit. Naomi, pagtatama lamang doon sa aking naging ulat kanina, no? Batay doon sa naging opisyal na payag ng Nazareno Operation Center, 4:41 kaninang umaga nang magsimulang umalis yung andas dito sa Quirino Grandstand, at sa mga oras na ito ay patuloy na isinasagawa yung pahalik para dito sa mga debotong nakapila dito sa may Quirino Grandstand. At kung makikita ninyo sa aking likuran ay tuloy-tuloy itong pila na ito sa mga oras na ito, at kanina batay do sa monitoring natin ay ang nasa bahagi na ng National Museum of the Philippines yung andas nitong Poong Jesus Nazareno, at noong nakaraang taon ay tumagal ng halos 15 oras ang paghahatid sa imahe ng poon mula sa Quirino Grandstand hanggang dyan sa simbahan ng Quiapo. At isa sa mga dapat nating abangan kung gaano nga ba katagal ang itatakbo ng traslasyon ngayong taon. At yan muna latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik siya, Naomi. Maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. Samantala, ikinatuwa ng Department of Finance o DOF ang ulat ng pagbaba ng unemployment o bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, patunay ito ng pagsisikap ng pamahalaan hindi lang basta makapagbigay ng karagdagang trabaho kundi mas magandang kalidad ng trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag pa ni Recto, asahan na mas marami pang trabaho ang magbubukas. Patuloy din aniya ang kanilang ginagawang hakbang para matiyak na makapagbibigay pa ng mas maraming oportunidad. Kabilang sa tututukan ng Department of Public Works and Highways ngayong taon ang pagpapaganda ng riding quality sa EDSA. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na kasama sa direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkumpleto sa rehabilitation sa EDSA. Ito'y para mabigyan ng maayos na biyahe ang mga motorista. Ipinagutos din ng Pangulo na solusyonan ang solusyon o holistic approach sa pagresolba sa baha sa bansa. Quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. So I think it's about time that we need to rehabilitate EDSA once and for all. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma sa Implementing Rules and Regulations o IRR sa Magna Carta for Filipino Seafarers. Sa ilalim nito, tinitiyak ang karapatan ng mga marino sa tamang impormasyon kaugnay sa kanilang trabaho, kabilang ang proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon.
malinaw na kontrata sa trabaho, medikal na atensyon at sick leave sakaling dapuan ng sakit habang nasa biyahe o naka-quarantine. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagbubukas ng pagkakataon sa industriya. Ito rin ay sumasalamin sa ating dedikasyon sa mas progresibo at mas pantay na patakaran sa industriya ng maritime. Ito po ay simula lamang ng mas matatag at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga marinong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Balita mula sa Philippine News Agency, naniniwala ang Department of Agriculture na makakabawi ang mga lokal na palay ng bansa sa mga susunod na buwan. Ayon sa DA, manunumbalik ang 20 million metric tons na label ng local rice production. Ito'y matapos ang kaliwat ka ng kalamidad na naranasan ng bansa, kagaya na lang ng El Nino phenomenon. Sunod-sunod na mga bagyo at ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Samantala, binigyan diin din ang kagawaran ng kahalagahan ng mas maigting na local production. Anila mas mababawasan ang pag-import ng bigas mula sa ibang mga bansa. At samantala po, patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang publiko na isagawa ang respiratory etiquette sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Ayon sa DOH, dapat takpan ang ubo o ang pag-ubo gamit ang siko kapag sumama sa traslasyon. Mas mabuti rin na manitili sa bahay kung may ubo, sipon o lagnat. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig habang nagpapatuloy ang malamig na hangin o amihan. Binigyan din ng DOH na ang panahon ng amihan ay maaaring humantong sa pagtaas sa mga kondisyon sa paghinga tulad ng allergy o respiratory infections. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga kumpanya at mga individual na itinatago ang mga POGO worker. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, makukulong at pwedeng sampahan ng kasong paglabag sa Section 46 ng Philippine Immigration Act of 1940 ang mga mapatutunayang nagkakalong ng mga iligal na POGO worker. Ang babala ay nilabas si Viado kasunod ng nakatakdang pagpapadeport sa mahigit 11,000 POGO workers na hindi nakakaalis o nakaalis sa bansa bago ang December 31, 2024 deadline. Paliwanag ni Viado, ginagawa ito ng kanilang ahensya para protektahan ang pambansang seguridad at kapayapaan ng bansa. Hinimok din ng opisyal ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan ang mga illegal POGO worker. Sa balitang nakalap mula sa Radyo Pilipinas, umabot ng higit 130,000 motorista ang nahuli ng Land Transportation Office na lumabag sa Republic Act No. 8750 o ang Seatbelt Law noong 2024. Ayon sa LTO, ito ay sa bisa ng kanilang agresibong pagpapatupad ng batas. Tinataya na mga abot sa 180 million pesos ang nakolekta ng ahensya mula sa mga lumabag. Nangako naman ang pamunuan na mas paiigtingin pa nila ang operasyon laban sa mga lalabag sa seatbelt law bilang bahagi ng kanilang kampanya higil sa Stop Road Crash. Apektado pa rin ang tatlong systems ang bansa ngayong araw. Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa Visayas, Bicol, Mimaropa, Quezon at Dinagat Islands dahil sa shear line. Maulap na papawirin na pag-ulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Central Luzon dahil sa amihan. Amihan din ang sanhi ng may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Localized thunderstorm naman o panakanakang pag-ulan ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Narito naman ang mga lugar na nakakaranas sa mababang temperatura dahil sa amihan. Huwag munang sumuko. Yan ang giniit ni Task Force Kanlaon at Direktor ng Office of Civil Defense Western Visayas Raul Fernandez. Sa gitna ng naranasang dagok ng mga kababayan nating labis na naapektuhan simula noong pumutok ang Bulkang Kanlaon nitong nakaraang taon. Ayon kay Director Hernandez, patuloy din ang kanilang pag-monitor sa status ng bulkan.
Sa huling tala ng OCD, hindi bababa sa 124,000 individual na katumbas ng nasa halos 30,000 pamilya ang naapektuhan o maaapektuhan kung itataas sa Alert Level 4 ang status ng bulkan. Samantala, patuloy naman ang pagpapaabot ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa libu-libong apektadong residente. Tiniyak din nila na may sapat na evacuation center para sa mga biktima ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Pinag-iingat ng Office of Civil Defense o OCD ang mga residenteng malapit sa Bulkang Taal matapos muling makapagtala ng phreatomagmatic eruption ang bulkan. Si Baby De Castro ng PIA Batangas sa Balitang Pambansa. Nananatiling naka-alerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon matapos magdala ng minor phreatomagmatic eruption ang Bulkang Taal sa main crater ng bulkan nitong Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, aabot sa 600 metrong taas ng plume ang ibinuga ng Taal na may kasamang volcanic tremor na tumagal ng 3 minuto at higit 12 volcanic earthquakes mula Enero 1. Bagaman hindi naging malalakas ang aktibidad, para sa OCD ay indikasyon ito na kailangan ng wastong pagpaplano ng mga LGU, gayong nasa alert level 1 pa rin ang bulkan. Close and constant monitoring of the Taal volcano. But we shouldn't be complacent. Lahat po ng agencies, lahat po ng LGUs, please let's not be complacent since the volcano is still under alert level 1. LGUs and nearby communities should remain vigilant and resilient. Consistent information, drive volcanic eruption preparedness measures including secondary hazards like fog. If there's sa mga LGUs also, let's not be, we'll just keep monitoring. Siniguro ng RDRRMC na may mga plano ng nakalatag kung sakaling magkaroon ng malakas na pagsabog ang Taal, gaya ng 180,000 relief items ng DSWD na nakapreposisyon na sa ilang warehouse at ang pag-iral ng code white ng DOH sakaling magkaroon ng medical emergency. Sa nalalapit na ika-5 taon matapos ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal noong 2020, pinapaalala ng pamahalaan sa publiko ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin at ang pagkakaroon ng sariling paghahanda para sa kaligtasan ng bawat isa. Mula sa PIA Batangas, Baby De Castro para sa Balitang Pambansa. Handa na ang Commission on Elections sa San Fernando City, La Union para sa pagpapatupad ng gun ban sa darating na linggo. Sa katunayan, activated na ang Regional Election Monitoring and Action Center ng Police Regional Office 1. May balitang pambansa si Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas Agoo. 3 araw bago ang pagsisimula ng election period, mahigpit na nagpapaalala ang Commission on Elections sa mga gun owners na umpisa na rin ang gun ban sa January 12. Ibig sabihin, kailangan muna silang makakuha ng permit para makapagbitbit at makapagdala ng baril. Kaya naman ang COMELEC office sa San Fernando City, patuloy ang koordinasyon sa Philippine National Police para sa mahigpit na pagpapatupad ng mga lituntunin para sa 2025 midterm elections. Even though meron po kayong permit, dapat po you will have to secure a certificate of authority from the Commission on Elections para po ma-carry ninyo, ma-bear or ma-transport po ninyo yung mga firearms ninyo outside your residence. Activated na rin ang Regional Election Monitoring and Action Center ng PNP sa Region 1 sa San Fernando City, La Union upang matiyak ang maayos na proseso ng halalan. Patuloy naman ang pag-iikot ng COMELEC sa lahat ng barangay sa lungsod upang maipaliwanag sa publiko ang proseso ng pagboto gamit ang bagong automated counting machine. Umaasa ang COMELEC at ang PNP na magiging maayos ang electoral process dito sa La Union sa pamamagitan ng pagkikisa ng mga mamamayan at mga political aspirants. Mula Radyo Pilipinas, Agoo, Glenda Bakungan Sarak para sa Balitang Pambansa. Police Regional Office 6 tiniyak ang seguridad sa Ati-Atihan at Dinagyang Festival. May balitang pambansa si Paul Tarosa na Radyo Pilipinas sa Iloilo. Sa pagpasok ng bagong taon, pinaghandaan na ng Police Regional Office 6 ang dalawang malaking festival sa Western Visayas ngayong buwan ng Enero 2025. Ito ang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan na gaganapin sa ika-3 linggo ng Enero at Dinagyang Festival sa Iloilo City sa huling linggo ng buwan.
Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki, mahigit 1,700 pulis ang ide-deploy bilang karagdagang puwersa sa Ati-Atian Festival at mahigit 2,000 naman sa Dinagyang Festival. Inaasahan ng PRO6 ang pagdagsa ng mga turista at deboto sa dalawang festival kaya't kailangan ang pinalakas na pagpapatupad ng seguridad. Sa oras na kailangan ng karagdagang puwersa, nakahanda ang PRO6 na magdagdag ng personnel para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng lahat sa dalawang festival sa Western Visayas. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Ilang araw bago ang traslasyon or maging ang Office of the President ay naghanda rin sa mahalagang araw na ito bilang pakikiisa sa traslasyon ng Jesus Nazareno. Si Jel de Guzman ng Philippine Information Agency sa Balitang Pambansa. Nakikiisa ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahanda sa darating na traslasyon upang matiyak ang mapayapa at ligtas na pagdiriwang nito. Ito ang inilahan ni Nazareno 2025 Technical Advisor Alex Erasga bilang paghahanda sa pagdagsa ng tinatayang 6 na milyong deboto sa taunang pista. So far, okay naman po. Yung according to schedule, lahat po ng ating mga binalak na pag-aayos ay nasa sa ayos na. Ayon kay Brother Alex, ang Office of the President sa pamamagitan ng Office of the Executive Secretary ang nakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang kaayusan ng pagdiriwang. Malaki ang paghahanda. One, the Office of the President, no less, is involved in this entire preparation. Maaga po na nakiisa ang ating Office of the President through the Office of ES Lucas Bersamin. Sila ho ang nag-coordinate sa various national government agencies para ho maging maayos ang lahat nito. Siniguro rin niya ang kahandaan ng mga otoridad para sa kaayusan ng gaganaping traslasyon. Si Mayor Lacuna, very active na halos araw-araw ay involved sa paghahanda. Yung lahat po ng departamento under ng Office of the Mayor ay deeply involved dito sa ating mga pagsisikap. Samantala, nanawagan din si Brother Alex sa mga deboto at publiko na makiisa sa simbahan at sa mga otoridad upang maging banal, ligtas at maayos ang kapistahan. Naho ay makatulong yon para maging magaan ang ating crowd management. But the entire preparation has been prepared for more than 6 billion. Inaasahan namin, even ang ating mga pulisan, nag-augment pa ho yan from their previous number, nagdagdag pa ho yan ng mga police personnel para i-manage ang ating seguridad. Paalala ng mga otoridad sa mga deboto at publiko na sundin ang mga safety tips para sa isang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng traslasyon ngayong 2025. Nagulat mula dito sa Quiapo Church, Jel Guzman ng PIA National Capital Region, Balitang Pambansa. Samantala, alamin natin ang sitwasyon dyan sa Katigbak Street kung saan daan-daan ang andas ng buong Jesus Nazareno. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, alam mo, kasi simula pa lamang ng traslasyon 2025 pero marami na agad ang kinilangang bigyan ng paunang lunas. Sunod-sunod ang paglabas ng medical team na may bitbit na deboto mula sa siksikan ng tao sa Katigbak Road. Karamihan sa kanila, mga hinimatay na at hindi kinaya ang matinding baliyahan ng mga tao. Ang mga debotong buhat ng medik, putlang-putla at basang-basa ng pawis. May isa pang sumandan na lang sa isang poste pero hinang-hina na pala. Pag-alis ng puon sa grandstand, sunod na tinatahak nito ay ang Katigbak Road. Mag-aalas 5 ng umaga nang tahakin nito ang nasabing kalsada. Naging mabagal ang paggalaw ng Jesus Nazareno at may mga pagkakataon pa nga na tumitigil ito ng matagal. Base sa aking obserbasyon sa lugar na kinatatayuan ko kanina sa Katigbak Road, mas maayos ang sitwasyon ngayong taon dahil kakaunti na lang ang mga sumusubok na sumampas sa andas. Pero may ilan na sumusubok kaya nahuhulog pa. Nakapansin-pansin na may mga batang maliliit na isinasama sa mismong agos ng mga tao. Kagaya na lamang ng pamilyang ito, 7 bata at ang pinakabata ay 3 taong gulang. Nilang
magano kay Nazareno na lumaki rin po sila na kilala po rin nila si Nazareno. Katwiran nila, maayos naman daw ang kanilang pagbabantay. Habang ang dalawang bata naman na ito, iniwan na lang ng kanilang magulang sa isang tabi dahil susubukan daw ng kanilang ama at ina na lumapit sa poon. Sana po, maging masaya pa po kami lalo. Tapos, sana po wala na po gulong mangyari sa pamilya namin. Ang problema, sa kada malalagpasan ng poon, sandamakmak na basura naman ang may iwan. Bulto-bulto ng plastic bote at styrofoam ang iniiwan ng mga deboto na agad namang nililinis ng MMDA at Manila LGU. Naomi, mamaya susundan ko muli ang andas ng Jesus Nazareno, pero ngayon nandito ako ngayon sa Quirino Grandstand kung saan nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang pahalika sa replika ng Jesus Nazareno. Kung makikita nyo nga ngayon sa aking likuran, ito yung mahabang pila ng mga deboto dito. Una, dismayado na nga sila dahil replika na lang ng Jesus Nazareno yung makikita nila dito. Pangalawa, 8 oras na silang nakapila simula pa kagabi. At pangatlo, Naomi, ang isa sa matinding problema ay nasisingitan pa daw sila kaya 3 oras nang hindi gumagalaw itong pila na to, lalo na yung special lane na para sana sa mga PWD at senior citizen. Pero hanggang sa ngayon, Naomi, dito sa Quirino Grandstand, may mga nakikita pa rin tayong mga nagbabantay mula sa puwersa ng PNP. At yan muna ang update mula dito, Naomi. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV. Samantala, panoorin mamaya ang interview kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Naomi Tiburcio. Ito ang Balitang Pambansa.